Meron pa pong mga upuan dito sa loob. Yung mga nasa labas na gustong makapasok ay pwede pa po. Okay lang po ba? I-occupy natin yung mga bakante po dito. Yan po, meron pa po mga upuan dito mga kapatid. May electric fan dito. Kaya mas maganda. Ayan, so pagkakataon na po natin to mga kapatid na makasama po natin si Pastor Brian at maihingi po natin ng sagot yung pong mga hindi po natin naiintindihan, lalo na po yung kanyang expertise po ay tungkol sa Spirit of Prophecy, mga issue tungkol sa interpretation sa mga sulat ni Ellen White. Kaya ito yung tama at magandang pagkakataon na ating pong ipahayag or itanong yung pong ating mga nais na malaman. Ano po? So ngayon ang programang ito ay production ng pag-aral natin, pero ang program po ay Katotohanan Season 2. Yan po kasi ang lumalabas ngayon sa Hope Channel, yung aming pong program na Katotohanan Season 2 kung saan ay sinisiris po natin yung mga issue tungkol sa mga sulat ni Ellen White na nami-misinterpret ng marami po nating mga kapatid, mga nagbabasa nito at nabibigyan ng maling interpretation. So, ang iglesia ay naglagay ng mga tao upang mangalaga sa mga sulat ni Ellen White at magbigay ng tamang pakahulugan dito para maiwasan po ang maling pagkaunawa sa kanyang mga sulat. At pasalamat tayo at nagkaroon po ng branch dito sa Pilipinas, yung Ellen G. White State. At ito nga po si Pastor Brian, yung pong Associate Director po natin. Kaya mapalad po tayo at nakasama po natin siya. Sa mga nanonood sa atin sa Facebook, sa page na pag-aralan natin, ay pwede po kayong mag-comment at pwede po kayong maglagay ng mga tanong kasi sa susunod po naming taping ay i-entertain po natin yung mga tanong online. Ayan, iniipon po natin yan. So, ngayong hapon, since tayo po ay nakapag-opening song, opening prayer, at narinig na natin yung tanging bilang, ay tuloy-tuloy na po tayo. Pero pabatiin po muna natin si Pastor Brian para doon sa ating mga taga-subaybay. Magandang hapon po, Happy Sabbath. Sa lahat po ng mga sumusubaybay, lalo na po dun sa katotohanan, alam ko marami po kayo mga tanong. Pwede rin po kayong magtanong na. At sa mga pinupuntahan ko, ay unti-unti na rin akong tumatanggap po ng mga tanong. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Maging mga tanong tungkol sa doktrina, pwede rin po ninyong i-open sa ating kalagitnaan. At sa tulong ng Panginoon ay ating pong ipaglilingkod dyan. Karanasan po namin sa mga napupuntahan po naming church, sa umpisa ay parang ang tagal bago magtanong. Pero pag patapos na, saka dumadami. Yan po ang pinakamahirap ng awatin kapag patapos na, doon nakakaisip at doon dumadami yung tanong. So dito po yung microphone po natin para sa magtatanong. Lalapit lang po kayo dito at sasabihin yung pangalan nyo at kung anong iglesia kayo galing, tapos yung inyong tanong. Okay po? Hello? Ay, titig na titig. Wala na. Sige po, itataas lang po yung kamay, mga kapatid. Parang hindi pa sila nakakaisip ng tanong. Sanay kasi sila na sila ang tinatanong. Ito, si Sir. Good afternoon po, ating lahat. Ang aking tanong po ay tungkol kay Ellen White. Maraming mga interpretation about the statement of Ellen White. Hindi natin alam kung yan ay tama yung kanilang interpretation. So in our church, meron bang standard of interpreting the statement of Ellen White o lahat ay pwedeng mag-interpret sa lahat ng statement ni Ellen White? Bakit kaya nagkakagulo kung minsan, nakukonfuse, iba yung sinasabi ng isang brother natin, yung interpretation niya, iba naman yung sinasabi ng ating pastor sa interpretation niya.
Meron ba tayong standard na ibinibigay ng Iglesia on how we can interpret the statement of Ellen White para sa ganoon ay hindi magkakaroon ng confusing? Para sa ganoon ay magiging standard kung ano yung knowledge ng isang Adventist, ay yun ang magiging knowledge din ng karamihang mga Adventists. Ano pong masasabi ninyo doon, Pastor Brian? Nung pong si Ted Wilson ay umupo bilang presidente ng General Conference, hindi naman po sa standard ito, pero galing po sa BRI, meron po tayong libro na ang pangalan ay Understanding the Bible. Understanding the Scripture. Iba pa yung libro na Interpreting. Ito pong interpreting, ito yung mga sitwasyon na. Pero yung understanding, ang kulay po nun ay gray. Kalahati po nun ay paano interpret ang sulat ni Ellen White. Kalahati naman nun ay paano po interpret ang Bible. Magkapareho lang ang sistema ng pag-interpret. Kaya po, yun ang pinalabas ng JAR Conference. Ito namang interpreting scriptures, talagang mga sagot na ito sa mga tanong. So, mga sagot sa mga difficult questions sa Bible. So, kung standard po pag-usapan, hindi naman po natin inaprubahan bilang standard talaga, no? Pero, dahil ito ay galing sa Biblical Research Institute ng Seventh-day Adventist, kung susundan po natin yun, baka po may posibilidad na mas magkaisa tayo sa ating pag-i-interpret. Ang importante lang naman, kung ang goal natin ay pagkakaisa. Yung iba po kasi, pag nag-i-interpret, hindi naman po goal nilang pagkakaisa Ang goal po nila, paano nila may aangat na mas magaling yung kanilang interpretasyon kesa sa iba. Ito po yung nagiging dahilan kung bakit nagkakabahabahagi po tayo. Kasi hindi na po nila kayang makinig sa kung ano ang sasabihin ng mas marami o ng kabuuan. So, Pastor, nangangahulugan na wala po tayong standard na binibigay ng ating denomination when it comes to interpreting the statement of Ellen White. Ang meron lamang siguro ay guidelines ng sinasabing aklat. No? Opo. So, yan ang dahilan kung bakit kung minsan ay nagkakaroon ng iba't ibang mga interpretation. Because our denomination itself, no, ay hindi siya nag-i-issue ng main standard kung paano i-interpret yung may statement ni Ellen White. Ang standard lang po natin ay prinsipyo. The Bible shall interpret itself. Yun lang po ang standard natin. Okay, katulad halimbawa yung statement ni Ellen White, no? Na yung mga unang pioneer natin, naniniwala sila na ang Diyos ay composed of two beings. Ito yung tinatawag nilang God the Father and God the Son. No? Yan yung paniniwala ni na James White, yung mga sinaunang mga pioneer natin. But later on, no? During the na-enlighten through Ellen White, no? Yun din ang sinasabi. Kaya nga, there are writings ni Ellen White, no? Na there are two beings in heaven. Yan yung unang mga pananaw nila. But when they were enlightened again, Ellen White accept that there are three beings. It is the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kaya kung hindi po tayo nagbabasa ng writing ni Ellen White, no? Madadala tayo doon sa unang statement nila na meron dalawang being lamang sa langit. Ang yun ay God the Father, God the Son, no? Kaso yung current na-enlighten sa Ellen White, she recognized that ang sabi niya doon, there are three beings that we can see in heaven, no? It is the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kaya sana kung meron ang ating denomination na statement, no, na ito yung previous statement ni Ellen White at ito yung pinaka-current na statement ni Ellen White, no, para hindi makukonfuse yung mga brethren natin. Kagaya ngayon, maraming mga Adventist ngayon na naniniwala na ngayon na there are only two beings, wala yung God the Holy Spirit, no? Father and Son, wala yung Spirit. Ang sinasabi nga nila, yung Spirit ay Spirit from the Father and Spirit from the Son. But Ellen White says, no, na it is the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ano pong masasabi niyo doon sa bagay na yan? Ang kasaysayan po kasi kung makikita natin, yung nagpapasimula yung Seventh-day Adventist, ay makaramihan po sa ating mga leader, sa mga pioneer po natin ay galing po sa anti-Trinitarian. So, meron pa silang background sa old belief po nila.
Kaya at that time, nung nagsisimula pa at bata pa ang Seventh-day Adventist, pag binanggit po yung doktrina tungkol sa Godhead or Trinitarian, iba ang nasa isipan kaagad nila. Ito po yung interpretation ng Catholic. So, yan ang dahilan kung bakit mayroong mga sulat ang ating ilang mga leader that time na pinaiiwas sa Trinity, which is ang tinutukoy nila yung interpretation ng Catholic. At the same time, may interpretation din yung ilang evangelicals na iba sa biblical concept ng Trinity. Kaya may mga statement po talaga sila tungkol doon. Kung matatanda natin yung lecture ni Pastor kaninang umaga, ay bawat salita ay mayroong, sabi nga ng ating mga salitang kabataan ngayon, may pinaghuhugutan, may dahilan, mayroong background, may konteksto kung bakit binabanggit. So, sa panahon na sinasabi nila ito, ang clear lang sa kanya ay yung ama at yung anak. Sa panahon po nila ay hindi pa nila gaanong naintindihan yung tungkol sa Holy Spirit. Pinag-aaralan pa nila yung bagay na yun. Kaya nga, hindi tayo magtataka kung bakit may ganun mga statement. Ang mali naman doon sa mga kapatid ngayon, ay hindi na sila nag-grow doon sa bagay na yun. Samantalang, yung ating mga leader ay sa kasaysayan ng Adventism, almost 50 years, sabi nga, na pinag-aralan nila ito. Ibig sabihin, binusisi talaga nila ito bago sila dumating doon sa final, sa conclusion nila na meron ng Father, Son, and Holy Spirit. Kaya nga ang lagi natin sinasabi, yung pong mga kapatid natin at ilan na nagbago na ng belief, iniwanan yung Trinitarian, ay ilang araw lang, ilang episode lang yung napakinggan na anti-Trinitarian, tinanggap na agad. Samantala yung mga leader natin, binusisi at pinag-aralan po nila itong mabuti. So hindi tama na yung pong mga kapatid ngayon, isang tulog lang, biglang nagbago na. Hindi katulad ng mga leader natin, bago nila iniyakap at bago inilagay sa fundamental beliefs, talagang sure at pinag-aralan nilang mabuti. Kaya nga yung progression po nung nagpag-change. Yung po mga leader natin, may ganitong statement dati, pero bandang huli ay ganito na yung kanilang sinasabi. So, progressive po yung truth. Po magdagdag pagka binanggit po natin na ang ating mga leaders noon ay anti-Trinitarian, na kahit yun, kailangan natin i-define. Ano ang antay nila sa Trinitarian? Kasi pag binasa natin ang mga dokumento, ang antay nila sa Trinitarian ay ito ay may Unitarian or ultra-Unitarian interpretation. So kahit yung word na anti-Trinitarian, antay sila sa isang Trinitarian na ang pananaw ay Unitarian. Nakuha po ninyo mga kapatid? So, over the years, hindi po nagkaroon ng division sa Seventh-day Adventist nung nag-develop tayo. Kasi utay-utay po yan na pinag-aralan na binusisi. Kaya walang division. Kasi magkakasabay pong lumago ang pag-unawa ng buong iglesia. Ngayon, kung bakit ngayon may mag-a-arise na ganito, yung nagkikreate ng division, kasi hindi po natural yung proseso ng kanilang pag-aaral. Hindi nila po ito natural na nakikita. Hindi lang po ang development natin ay mag-isa. Nag-develop din po ang understanding ng Protestant Church. Nakuha po ninyo? Pati yung Protestanting Iglesia ay nag-develop ng understanding. Pero definitely, hindi po towards Trinitarian na Catholic ang idea na regeneration, eternal regeneration, na si Jesus Christ ay regenerated lamang na Diyos. Ang lang natin, mag-ingat po tayo mga kapatid, na ang motibo lagi ng pag-aaral ay pagkakabahabahagi. Dapat ang motibo lagi ng pag-aaral ay pagkakaisa at pagmamahalan. Pagka po napunta na tayo sa pagkakabahagi na mas magaling yung kaalaman namin kaysa sa kabuuan ng iglesia, dito na po nagkakaroon ng malaking problema. Thank you po doon sa magandang informasyon na inyong na-share para yung pong mga nagsisearch at mahilig magbasa lalo na sa internet ay dapat alam po natin at mag-iingat po tayo sa pagbibigay kaagad ng conclusion sa mga nababasa natin. Kasi very deceiving nga naman mga kapatid, ipipresent sa'yo. Ito yung old belief, ito yung
lumang pananampalataya ng original Adventist, tapos papababasa ito sa'yo. Kung ikaw naman ay seryoso talaga at loyal ka sa church na to, bakit nga ba iniwanan natin? Sasamahan pa nila yan ng sinasabi pong, napasok na tayo ng Catholic, napasok na tayo ng Jesuit. Kasi yung Trinity natin ay sa Catholic yan. Tapos ito, may i-present na sila mga document, galing sa Catholic yan. So, medyo ano po yon, medyo deceiving po yon. Kasi napakalayo po ng paliwanag ng Catholic sa Trinity kaysa sa ating pong pinangahawakang interpretation. So, yun po yung tinututulan that time, yung Catholic Trinity. Meron po akong ilang mga document kung papaano ang Trinity ng Catholic ay napakalayo po sa ating pong paliwanag ngayon. Kaya may mga nagsasabi na yung Trinity sa Catholic yan, mali. Kasi pag-aralan po ninyo yung Trinity ng Catholic, iba po sa ating pong interpretasyon bilang mga Seventh-day Adventist. Ito, magbibigay ako ng sample ng Catholic Trinity, mga kapatid. Ayan, so, yan, nilagay ko po dito. The Catholic Trinity, ayon po sa The Catholic Encyclopedia, 1914 edition, article Holy Ghost. Sabi po dito, every good Catholic must accept the Holy Spirit comes out of the Father and the Son. O, tinan mo, yung mga anti-Trinitarian Adventist, yan sila. Pero ang kanilang akusasyon, sa atin ang doktrina ng Catholic. Pero yung interpretation nila, kung saan galing Holy Spirit, galing sa, kaya nga Spirit of Christ, Spirit of God, pareho lang daw yun. Galing daw yan sa Ama at saka sa Anak. Kamukha nga nito. Tapos sasabi, yung Holy Spirit proceeds not by way of generation, but by way of separation, inspiration from the Father and the Son together as from a single principle, such is the belief the Catholic faith demands. The Catholic, sabi po dito, if you accept the teaching that the Holy Spirit is not the separate third person of the Godhead, you are a good Catholic. Sabi dyan. So beware of errors you accept from teachers in our ranks. Sabi po. So, iba po yung kanilang interpretation. Sabi pa niya dito, the Holy Spirit is only the Spirit of God and Christ. O yan ang mga anti-Trinitarian Adventist ngayon. The Holy Ghost is the Spirit of Christ. He is also the Spirit of Father. Thus, St. Augustine argues, sabi po dito, just as there is only one Father, just as there is only one Lord or one Son, so there is only one Spirit who is consequently the Spirit of both of other two. O yun ang sample po ng Trinity ng Catholic po, mga kapatid. So, ganyan ba yung Catholic natin? Ay, yung Trinity natin? Hindi. O yan po. Habang wala pang nagtatanong, pwede pa bang magtanong ulit? Habang nag-iisip sila. Okay po. Yung tanong ko po kaninang umaga, no, yung sa Everlasting Gospel. How can we connect Everlasting Gospel doon sa Fair God, no? Anong sabi doon, no? Everlasting Gospel, what's the connection of Everlasting Gospel in fearing God, in worshiping God, in glorifying God, and the judgment? At gusto ko din pong idagdag, yung first angel message ba is a message of justification by faith, and sanctification, and glorification. Ano pong masasabi natin doon? Well, historically, pag tinignan po natin, pag superficial nating titignan ang first, second, and third angels message, ang makikita lang natin parang prophecy lang. Nakita ni William Miller yung prophecy. Nakita natin yung sanctuary. Nakita natin yung iba pang mga landmarks natin. Pero pag tinanong natin sila Ellen White sa karanasan nila kay William Miller, ang karanasan ni William Miller ay mula sa pagiging deist patungo sa pagiging theist. Mula sa hindi paniniwala kay Kristo patungo sa paniniwala kay Kristo.
Ang mga karanasan ang ating mga pioneers ay karanasan ng kaligtasan. Kaya masarap sa kanilang dumating ang Panginoon kasi naranasan nila yung assurance ng salvation. Kaya nung 1888, ang sabi ni Ellen White, ang tunay na three angels message in its verity ay yung righteousness by faith. So, paano natin i-connect yun? Halimbawa, fear God. Ibig sabihin, keep His commandments. Kapag ka hindi mo nasunod ang commandment, di syempre, meron kang judgment. Paano ka makakaalpas sa judgment? Oh. Paano kang hindi mabubuhusan ng walang halo? Oh. Lahat yun connected sa gospel yun. Kung titignan natin, may series kasi ako nito eh. Yung kopa na walang halo, na punong-puno, ininom lahat ni Kristo sa Kalbaryo. Tama po ba? Para hindi na natin inumin yung para sa atin. Connected ka agad sa judgment yon, yung cup. Pangalawa, yung fear God, hindi mo na makikilala si Kristo pag hindi mo nakilala makasalanan ka. Hindi mo naman makikilala makasalanan ka kung hindi mo rin nakita ang kautusan. Kaya yung hindi nakakilala ng kautusan, hindi nangangailangan gaano ng kaligtasan. Nangangailangan lang silang konting kaligtasan. Pero ang Adventista, mas nangangailangan ng higit na kaligtasan kasi mas malaki yung kanilang kasalanan dahil sa dami ng kanilang alam na kautusan. So connected yon doon sa sanctuary. Dahil aanhin mo naman yung sanctuary kung wala ka namang kasalanan. So nakikita po ninyo yung connection lahat nun. So kapag kukonek-connectin natin, bakit naman glorify? Yung glorify, wala nang kinalaman sa kaligtasan yon. May kinalaman na yun sa bunga nung assurance ng kaligtasan mo na sa pamamagitan ng katawan mo mag-glorify siya. Paanong paraan? Sa pamamagitan ng paggawa ng misyon. O kaya, siyempre, mag-aalaga ka ng katawan mo para magawa mo yung misyon mo. Pero hindi na yun part ng, yun ay fruit ng everlasting gospel. Hindi na yun root ng everlasting gospel. Na delikado pag inirelate natin sa root ng everlasting gospel. Dahil pagka yun ay root ng everlasting gospel, kailangan mo mag-vegetarian, kailangan mo mag-dress reform, lahat ng yan, para kay maligtas. Lalo ka na tuloy na wala ng kaligtasan kasi wala ka ng assurance ng kaligtasan dahil hindi mo pa siya nagagawa. So, kung pag-aaralan natin ito, kung gusto mo talagang maintindihan ang buong Three Angels message, tingnan mo ito sa liwanag ng righteousness na nasa kay Kristo, na noong 1888 ay in-emphasize ni Ellen White, na mas makabuluhan ang buong Three Angels message kung yung everlasting gospel ay mas magiging maliwanag sa atin. Na yun ang ipiniliwanag ko kaninang umaga. Salamat po. So in other words po, Pastor, hindi natin pwedeng mag-fear God, hindi natin pwedeng mag-worship, hindi natin pwedeng i-glorify God kapag hindi natin naranasan Ang yung everlasting gospel. So in other words, yung pag-fear natin sa God, pag-worship natin sa God, pag-glorify natin sa God, iyan ay bunga. That's the result of our relationship. That's the result how Jesus justify us. Okay? Kasi ang hirap pong i-proclaim, ang hirap pong i-share ang gospel if we will never be kung hindi po natin naranasan sa tunay na buhay natin. Amen. Ang hirap ipangaral. But kapag naranasan natin mismo, ay kagaya ng, you are so excited to share that everlasting gospel sa sino mang taong gusto mong maharap. Kaya nga, kasi nami-misinterpret kung minsan ng maraming mga Adventist na kailangan nating mag-Sabbath keeping every day, dahil yan yung way of fearing God. Yan yung way of following the commandment of God. Kailangan muna natin maranasan yung gospel ni Kristo sa ating buhay. Kaya sana ito po ang dapat maunawaan ng every Adventist because this is the foundation of our doctrine as an Adventist doon sa everlasting gospel, yung three angel message. Amen po. Okay, next. Magandang hapon po. Ako Okay, po hawakan si... mo, hawakan mo yung... hawakan mo na lang, hugutin mo. Yan. Ako po si Jilan Aresgado from Asin Church. Okay, ito po yung tanong ko. Dalawa po yung aking katanungan. Sabi po ni Ellen White, sa ibang planeta mayroong din doong tinatawag na human being.
bakit si Satanas ay dito binagsak? Bakit hindi doon siya sinabi ni Ellen White? At pangalawang tanong, simple lang naman yun eh. Mas gusto ko din na maunawaan din sa iba nating mga kapatid. Di ba? Okay, pangalawang tanong po. Kasi po, nung ako ay bago pa sa Adventist, narinig ko na rin to sa ating mga kapatid na ang sabi ay, saan ang galing? Ito po ay tungkol po kay Jesus, tungkol po sa Ama, ay tungkol po sa Diyos at saka kay Satanas. Napag-aralan na po natin ang ating lesson. Na ito po, ang sabi, saan galing yung kasamaan? Mayroong nagsasabi na si Satanas daw, nag-create siya ng kasamaan sa kanyang sarili. So kung nag-create siya, dalawa na palang creator, di ba? Si Jesus, ang Ama lang ay yung only God, only God our creator, di ba? Siya lang yung tagapaglalang. So, ang ibig sabihin, kung si Satanas ay naglalang din siya, ang ibig sabihin, tagapaglalang din siya. Ngayon, ang tanong ko, saan galing yung kanyang kasamaan? Di ba? Kung halimbawa sa sarili niya, create niya yon, creator din pala siya. Ang ibig sabihin, dalawa ng creator. Yung una pong tanong ninyo ay yung nasa ibang mundo, no? By the way, Seventh-day Adventist lang po ang may ganyang pananaw. Ang tawag ni Ellen White dyan ay unfallen beings. Okay. Bakit dito? Hindi ko po masasagot kasi wala pong sinabing reason ang Bible o si Ellen White kung bakit dito. Pero ang medyo tiyak ko, ito yung una na tinempt. So dahil nakikita ito ng ibang mundo, edi syempre hindi na sila matitempt kasi nabuking na si Ellen White. Kumbaga, ito po yung pinaka-experimental stage. Inalaw ito ng Panginoon sa ikatututo para maging safe ang buong mundo for eternity na hindi na po tayo babagsak. So, tungkol sa tanong nyo, bakit ito ang una? Bakit ito po ang bumagsak? Baka may kinalaman po doon dahil sa ito ang nauna. Doon sa tanong ninyo na gusto ko po lang i-clarify, hindi po si Satan ang nag-create ng kasalanan. Ibig sabihin, wala po siyang power na mag-create ng kasalanan. Ang tawag po ni Ellen White dito ay mystery of sin. Ibig sabihin ng misteryo, merong hindi maintindihan pinanggalingan ang kasalanan. Kaya mga kapatid, pag yung mga anak nyo nagkakasala, tatanungin nyo, bakit ka nagkakaganyan? Hindi naman kita pinalaking ganyan. Unang-una, pinanganak kang makasalanan. Okay. At kahit hindi ka pinanganak na makasalanan, meron pa rin misteryo yon. At nanggagaling yun siguro sa kawalang kaalaman natin sa resulta ng kasalanan. Pero pag nalaman mo na yung resulta ng kasalanan, siyempre, hindi mo na dapat piliin. Bakit pinipili pa rin ng iba? Yun din ang misteryo na hindi natin masagot. Bakit pinipili pa ng iba na magkasala? Pwede naman sanang hindi. Ayan. I-add ko na lang po dito yung talata na mababasa natin sa Isaiah 14:12 at hanggang 14. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga. Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. So, ito yung sinasabi ni Isaiah na kung bakit meron binanggit yung nagtanong sa atin na si Satanas yung nag-create ng kasalanan. Sabi nga ni Pastor, mystery po yon. At saka minsan ay iwasan din po natin mga kapatid yung mag-commit ng tinatawag na fallacy of generalization. Yung parang, dalawa na creator kasi nag-create din siya. Fallacy po yun. Hindi pwedeng i-generalize mo yung ganong bagay. Ano po? Pag sinabi kasing creator, lahat ng bagay.
granting na creator si Satanas, yun lang na-create niya yung kasalanan lang. So, hindi pwede siya sa title na creator. Pwede naman sabihin natin, siya ang may sa kanya galing, ang kasalanan, kasi yun naman sinasabi ng talata. Pero hindi natin pwedeng i-apply sa kanya yung salitang creator katulad ng Diyos. Kasi ang tinamang create ng Panginoon, lahat ng mga bagay, puro mabuti. Ito naman si Satanas, ang una-una niyang nagawa, pangit. So, opposite po sila. Siguro hindi creator, destroyer po. Ayan. Opposer actually. Ayan. Salungat sa ano. Kaya yung salitang Satan ay, ano yan? Adversary o kaya ay kalaban. Hindi dalawa ang creator, isa lang. Isa lang. Pero mag-usap tayo mamaya. Makikita yan sa Isaias. Ayun, binasa ko na po eh. Ah? Binasa ko na, Isaias. Sige po, No, that's tanong po. different. Sige po, magtatanong po kayo? Ay, hindi ako magtatanong. Okay. Gusto kong kausapin si brother na isa lang ang creator. Isa lang ang creator. Pero isang creator makikita dyan sa Isaiah. Hindi ko pwedeng sabihin dito sa lahat kasi very delicate. Ngayon, pupunta Gusto tayo namin sa- malaman eh. Baka pwede nyo i-share sa amin. Okay, if you want, it says in Isaiah, I am the Lord thy God. I am the one who created evil. Nasa Isaiah. Okay. Sa ano po yun? Si God ang nag-create ng evil? Yeah. Yeah. Teka lang ha. Okay, it's in Isaiah. Ang ating panahon, ang ating Isaiah, program ay ayusin yung gusot. Mukhang hindi yata, tanggap nyo ba? Ang Diyos yung nag-create ng masama? Ayusin po natin noon na. Okay. Sige po. I think it's in Isaiah 45. I'm not sure, but I could find it. Ito 45 verse 7. Aking inilalagay ang liwanag at inililikha ko ang kadiliman. Ako'y gumagawa ng kapayapaan at lumilikha ako ng kasamaan. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng mga bagay na ito. So, yun nga sa King James, I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. So, yan po yung sinasabi po ninyo. Agree ba kayo mga kapatid? Yung may gawa ng kasamaan na yung Diyos? Hindi. O, hindi sila payag na eh. O, paano ngayon? So, tingnan po natin anong ibig sabihin yan. Sige, Pastor. Ang tawag po dito ay anthropomorphic language. Ibig sabihin, nagsasalita po ang Diyos sa lengguwahe ng tao. Unang-una, ano yung motibo ng Diyos bakit siya gumagawa ng masama? Ang sabi sa Romans 8:28, lahat ng bagay, mabuti o masama, ay nagkakalakip-lakip para din sa ikabubuti. Ibig sabihin mga kapatid, kahit yung masamang nangyayari sa tao ay sa ikabubuti, for the good purposes of God. Pero hindi po kagaya ng plagues, yung mga masasamang bagay yun. Pero ang gusto ng Diyos na mangyari sa plague, i-recognize nila na ang Diyos ay mas mataas kaysa sa lahat ng Diyos. So, kung titignan natin sa ganitong mga pananaw, minsan nagsasalita ang Biblia na parang ang Diyos ay gumagawa ng masama. Pero kasi ang pananaw ng mga Hebreo, lahat ng bagay na nangyayari sa buong mundo ay pinahihintulot ng Diyos. Kung hindi ipahihintulot ng Diyos, ay hindi mangyayari. Pero ang tanong, ang motibo ba ng Diyos sa paggawa o sa pagpapahintulot ng masama ay masama? Ayan. Kung titignan natin ang end of great controversy, ang motibo nun ay iligtas kahit mismo si Satanas. Kaya nga, ang lahat ng mga tao ay luluhod ayon sa Revelation chapter 4 and 5. Luluhod ang lahat ng mga nilalang sa langit at sa lupa. At i-recognize nila na ang Diyos ay mabuti at righteous. Kahit doon sa circumstances na mga masasamang nangyayari. So, bagaman masama ang nangyayari, mabuti ang pakay nito. Dito po sa aking hawak na Bible, na study Bible, na may comment ng maraming contributors na mga scholar. Ang kasamaan na binabanggit dito is yung mga dulot ng calamity na pinapahintulot lang ng Diyos. Sabi po dito babasahin lang po ako ng short summary po dito. Sabi,
Both good and evil, the symbols of light and darkness, are clarified by the words peace and calamity. So sabi po niya dito, He is sovereign over everything, both good and evil. Yun ang ibig pong sabihin, na lahat, mabuti o masama, ay kontrolado ng Diyos yan. Ang ibig sabihin na parang lumilika siya ay inaalaw niya lang yung mga nangyayaring masama sa ating calamity, pinapahintulutan lang po siya. Kaya, tama yung sinasabi ni Pastor na figurative po yun, figure of speech po yun, mga kapatid. Kasi sa creation, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay pawang mabuti. Pero nagkawindang-windang na ngayon, ang ibig po sabihin, kaya mag-iingat din po tayo sa mga termino, mga kapatid. Hindi yan ibig sabihin. Ang nasa isipan ng sumulat ng talata ng Biblia ay hindi katulad ng isipan natin. Kaya i-consider po talaga natin ano ang intensyon, ano ang pakahulugan nila sa termino na kanilang ginamit. So, ibig po palang sabihin nito ay pinapahintulutan niya yung mga, pero kailanman ay walang masama na nilikha ang Diyos para ibigay sa tao. Opo. Pastor, isa sa mga tinanong nila sa akin na hindi ko din nasagot, gusto ko din malaman kung ano yung kasagutan nyo dito. Kung ano yung stand ni Ellen White, no? Regarding doon sa pag-take ni Jesus ng nature ng tao. Kinuha ba ni Jesus yung nature ng tao before sin or after sin? Kinuha ba ni Jesus yung nature ni Adam, no? Bago nagkasala, or pagkatapos na si Adan ay nagkasala, iyon ang kinuha ni Jesus? Ano po ang statement ni Ellen White dito? Both po ay kinuha ni Jesus. Post-Adamic fall at saka pre-Adamic fall. Pagdating po sa moral fortitude, pre-fall. Pagdating po sa physical, ay post-fall. Kahit na hindi physical, sabihin na natin psychological, kung ano pang isama mo na lahat. Kinuha niya yung sinful nature. Yun talaga yung word niya. Ayon sa Hebreo 3, Hebreo 1, ayan. Pilipos 8, ang talata ay 3 at 4. Yun po ay kinuha talaga ni Jesus Christ, actual, yung sinful nature ng tao. Pero yung anong klaseng sinful nature. Pero at the same time, sinless din naman si Jesus in a moral sign. So, pre-fall at saka post-fall ang pwedeng kunin ni Jesus Christ in that sense, kung ano man ang pinag-uusapan mo, depende sa pinag-uusapan mo. Ang stand ni Ellen White dito, hindi natin pwedeng sobrahan ang pagtitingin natin sa sinfulness ng kanyang nature na magiging sinful, sabihin natin, sinful representation siya ng kaligtasan natin. Hindi pwede na mailigtas tayo ng makasalanan. Pero at the same time, as an example, para magbigay sa atin ng magandang ehemplo, gaano man siya kahina, gaano man siya kagutom, gaano man siya sabihin na natin, kung ano man ang kanyang mga frailties, hindi excuse para tayo ay makalapit sa Diyos, hindi rin excuse para tayo magtagumpay. Yun ang implication. So si Jesus Christ is both our Savior and our example. Salamat po. Ayan. Yung may backup naman tayong talata po doon sa binanggit ni Pastor. Yung 8.3 ng Roma, ayan, kung titingnan po natin yung sabi po dito, nag-anyo siyang lamang salarin. Sabagat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin. Kaya kinuha niyang katawan ay makasalanan. Pero yung kaya simi, babakapan natin yung sinabi ni Pastor. Doon naman sa Hebreo 4:15, sapagkat tayo ay walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga bagay, gaya rin naman natin, gayon may walang
kasalanan. Kaya kung sasabihin ng iba, magsasalita, walang basihan, binabakapan po natin ng talata sa Bible. Kaya lang, nadi-divide po yung church natin kasi gusto nila ng false dilemma. It's either fully sinful or fully sinless. Ang mga theologian po natin ay gumigitna. Pero meron po tayong yung tinatawag nating last generation theology na ini-insist na si Jesus Christ as sinful. And therefore, kailangan bago tayo maligtas, ay mula doon sa pagiging sinful ni Jesus Christ na nagtagumpay sa pagiging sinless, dapat marating din natin. Which is, hindi po. Kasi, ganito po yun. Si Jesus Christ ay pinanganak na iba. Ang sabi nung ni Elizabeth, ang iyong nasa tiyan mo, ay sabi nung, ng Holy Spirit, manganganak ka ng holy thing. Holy means iba. Hindi siya pwedeng ikumpara sa sangkatauhan. Iba siya. Unang-una, wala siyang tatay. Saan ka nakakita ng taong walang tatay? So, both yung nature niya, na yung nanay niya ay makasalanan, at saka yung Holy Spirit ay hindi makasalanan, napakahirap ng kunin yun. So, ito pong nature nito, bagaman paumanhin na lang po sa Diyos, dapat nga hindi natin gaanong pinag-uusapan ito kasi nakakahiya sa Diyos na siya ang ating pinag-uusapan. Pero, dahil delikado po na paniwalaan na all the way kailangan maging kagaya tayo ni Jesus, imbis na si Jesus ay substitute natin, ang gusto natin ay maging kagaya na mismo ni Jesus, na pagdating ng araw, tayo maliligtas lang pag narating natin yung narating ni Jesus Christ. Abay, delikado din po yun mga kapatid, dahil nasobrahan po tayo. Kailangan, kung meron mang mangyari sa atin o pagtatagumpay na meron tayo, resulta lang dapat yon ng pagtatagumpay ni Jesus Christ sa atin. Pero hindi po tayo ang nagtatagumpay nun, kundi si Jesus Christ yung nagtagumpay sa atin. Salamat po. Right now, wala pong definite stand ng church tungkol sa bagay na yan. Wala pong definite pero nagkakaisa po ang mga theologian natin doon po sa both. Sa both. Yun lang pong nag-i-insist masyado nang siya ay fully sinful, yun po yung nagkikreate ng hindi naman division, nagkikreate ng scratch dito sa church, pero sila yung aktibo sa mission ng Seventh-day Adventist Church. Hindi rin po natin sila ginaganon dinadown. Pero kinukutuban po tayo o kinakabahan tayo na baka po ma-discourage ang lahat ng mga tao na hindi makaabot dun sa standard na hinihiling nila. At baka po palitan na natin yung katwiran ni Kristo kung tayo na pala ang katwiran natin at ang pagtatagumpay natin ang paraan na ng ating kaligtasan. Minsan po kasi nagdadala sa atin ng kalituhan dahil may individual tayong mga preacher na may kanya-kanyang presentation. Wag lang din po tayo maapektuhan mga kapatid kasi hindi naman yan essential for salvation. Ang tawag po natin dyan ay mga periphery doctrine issues na kahit saan ka dumaan, hindi maapektuhan yung kaligtasan natin. Kasi wala naman yung konsepto or yung principle of salvation hindi doon nakasalalay. Kaya marami tayong mga gray area na kung saan kahit nga sa 144,000 may iba't iba tayong mga preacher na iba ang interpretation, may nagsasabing literal, may nagsasabing symbolic, iba namang presentation. Ang masasabi ko lang po ay huwag po tayong paapekto doon, mga kapatid. Huwag po tayong kasi peripheral lang po 'yon. Hindi siya yung core doctrine natin. Hindi po siya fundamental. Ayan. Peripheral. Maraming pastor, vegetarian. Marami din pastor, hindi vegetarian. Sa Genesis, sabi, these are the food, Adam and Eve, these are the food that you will eat. In Leviticus, these are the food you will eat, these are the food that you cannot eat. In Psalms, sabi doon, meat with blood you cannot eat. Pag kumain ka ng meat, ilagay mo nga yung meat, 1 kilong meat sa juicerator, di puro blood ang nakuha mo, don't eat blood, sabi naman sa Bible. And then, don't eat fat. Very fatty naman doon. Sa Tapos si Jesus kumain ng karne.
Oo, doon sa group nila, kumain doon. Pero hindi actually, katulad ko, may ano kami, reunion. May pagkain ng baboy, mayroon. Kumain din ako. Pero hindi ako kumain ng baboy. Umupo ako doon at kumain ako. Parang ganon. Parang ganon. Ngayon, sa ano naman, sabi ni Mrs. White, sabi niya, ay, in the last days, sabi niya, if you keep on those indulgences, you cannot enter in there. Ano po ba yun? Tanong or sige, bahala na tayo, Pastor. Ang idea po ng vegetarianism ay hindi po original sa Bible times. Ngayon lang po natin nakita yung light ng restoration. Nakita natin sa Eden. So, noong mga panahon ni Ellen White. Dahil po yan sa health reformation. By the way, ang health reformation hindi po nagsimula lamang sa Seventh-day Adventist. Ang health reformation, panahon ni Ellen White, nagkakaroon na po ng health reformation sa United States of America at sa buong Europe. Kasama na po dyan ang hygiene, dress reform, diet reformation, water, at kung ano-ano pang reformation ng panahon ni Ellen White. Pero kung titignan natin, i-interpret natin ang Bible, na ang mga Bible people ay vegetarian, wala pong ganun. Sabihin that's pangalawa, poor argument po yung sabihin natin mag-vegetarian tayo dahil si Jesus ay vegetarian. Never pong ginamit ni Ellen White na argumento ang pagbe-vegetarian dahil si Jesus Christ ay vegetarian. Kaya, mahina pong argumento pag ginamit mo na mag-vegetarian tayo. Pangalawa, kung ang vegetarianism ay yung standard talaga para punta sa langit, mukhang wala pong sinabi si Ellen White. Bagaman sinabi niya indulgence. Ang ibig sabihin ng indulgence ay pasasa. Ibig sabihin ay walang pagpipigil. So, hindi po meat eating ang kanyang ina-against. Ang ina-against niya ay indulgence. Ibig sabihin, intemperance. Kahit na ikaw ay vegetarian, nag-i-indulge ka sa hindi magandang vegetarianism, sa tingin ko, you will also fall under that indulgences. Ibig sabihin pasasa ka pa rin. Tingnan mo, one time, nag-vegetarian yung doktor, pero puro sweets ang kanyang kinakain. Ang sabi ni Ellen White, mas maigi pang kumain ka ng karne, tatagal ka pang mabuhay. Pero kakakain mo ng sweets, ngayon din mamamatay ka, ang sabi ni Ellen White. So, hindi dito pinag-uusapan yung meat or hindi. Besides, 1905 nang tigilan ni Ellen White ang pagkain ng isda. All the way, magmula noong 1863, kumakain po siya ng isda. Ang dahilan lamang niya kung bakit siya tumigil sa pagkain ng isda, sapagkat ang mga sewage system ay nagiging filthy. Yun ang word niya, filthy. So, ibig sabihin, at saka pinopromote niya yung egg. Kung titignan natin scientifically, ano naman ang pagkakaiba ng egg at saka ang chicken? So maraming vegetarian ang nag-egg kasi sabi ni Ellen White mag-egg pero hindi mag-chicken. Magkapareho na naman sila ng structure. Ang point ko lang dito mga kapatid, wag po natin gawing daan ng katwiran at gagamit tayo ng Biblia para i-promote ang vegetarianism. Ang dami pong paraan para i-promote ang vegetarianism. Wag po tayong gagamit ng mga argumentong mahina. Kung ang argumento natin ay health, kung ang argumento natin ay temperance, maganda yan. Pero kung ang argumento natin mga kapatid ay ibagsak natin ang lahat ng hindi vegetarian, medyo poor po siya, lalo na sa millennials. Mahinang klase ng pagpopromote yung paninira o pagbagsak sa iba. Nakuha niyo pong mga kapatid. Mas maigi na i-promote natin ang health, ang temperance, ang hygiene, ang lahat ng pinakamagaganda. At kung huhusgahan natin ang mga vegetarian, paano si Ellen White? From time to time, kumakain siya ng karne pag nasa biyahe siya. Kapag ka nasa poor family siya, nasa Australia, nasa Texas, at kung ano-ano pa. Kung talagang ang pananaw niya ay hindi siya pupunta ng langit, kapag ka kumain siya ng karne, bakit siya kumakain ng karne from time to time? Sagutin niyo po ako. Kaya mahina po yung argument na yon. Maliban ang hindi nyo pa nabasa yung mga documents ni Ellen White, okay lang.
Pero pag nabasa nyo na, it doesn't make sense pagdating po sa mga millennials. Dahil nagre-research po sila using the internet. Maraming salamat po. Ayan, tungkol naman po doon sa nabanggit, natatandaan ko na yun nga, bawal yung dugo. Pero pag naglagay ka naman niya, may karne, may dugo naman yung karne. Hindi yung dugo sa karne na katulad na binabanggit natin na pag hiniwa mo, lagay sa ref, mayroon doon mga dugo ganyan. Hindi po yon. Pag sinabi ng huwag nyo kakainin ang dugo, ang pagbabawal doon, mismo yung pinatulo na dugo. Di ba pag pinapatay, pinatutulo yung dugo. Yung tumulo na dugo, yun yung hindi pinapakain, yung hiniwalay, kailangan patuluin. Kaya nga pag binigti, hindi napapatuloy yung dugo, bawal. So, hindi po yung pag nagtadtad ka ng karne, may dugo, paano gagawin mo yan? Kanila sa panahon nila, wala namang refrigerator, yung dugo na yung karne na kinakatay, o hayop na kinakatay nila, yung dugo naman, yung karne naman talaga, meron din, katulad din ngayon. Pero hindi naman sila sinasabing nagkakasala. So, pag sinabing dugo, hindi yung bakas doon sa karne na pag hinugasan mo kundi yung pinatulo mismo na dugo, yung bawal po doon. So tingin ko So, po, yun po, yun. let's take it from the principle. Kunin Tama. po natin sa prinsipyo. Pag ininom natin yung dugo mismo, alam natin na nandyan lahat ng bakterya. Hindi siya healthy para sa atin. Yung fat, ganun din. Bagaman nagpa-fat o umiinom, makikita mo yung result nito sa katawan mo. At kung hindi ito makita ang result sa katawan mo, makikita ang result sa isip mo. Naapektuhan din ito ang ating isip. Siguro yung mga argumentong ganun, yung moral argument na naapektuhan itong ugali mo. Basically, nagiging mas mainitin ka, stimulating yung mga food, lagi kang magagalitin, mainitin, can affect you. Bagaman it doesn't affect much ng salvation, maliban na kung dahil dito napalayo ka kay Kristo, o hindi ka na umasa sa katwiran ni Kristo, o nagalit ka na sa Diyos. Pangalawa, yung ethical argument na bakit ka papatay ng animal para lang sa sarili mong indulgence. Ito po yung katwiran ni Ellen White noong 1894, bakit siya hindi na kumain ng karne kailanman. Hindi na talaga siya kumain, pero kumakain pa siya ng isda at saka ng oyster o yung talaba. Tuloy pa rin yun. Pero hanggang sa 1905, tinigil niya na rin ito. Ang lahat ng reason ay health. So, health reason, moral reason, ethical reason. Ang pang-apat siguro yung tinatawag nating missional reason. Pag namatay ka na, paano ka pa magmi-mission? Pagka nang kasakit ka, paano mo pa mapapalawig ang pabalita kung may sakit ka? Si James White namatay 1880s. Ano pang mission niya? Patay na siya. So, ang laging sinasabi ni Ellen White, may obligasyon tayo na alagaan ang ating katawan para maipamalita natin ang kamatayan ng ating Panginoon. Kung patay ka na, ano pang ipababalita mo? Kaya related siya sa three angels message. Kasi wala na yung angel, meron pang message. Naintindihan niyo? Yung sanang nagpabalita, makapagpapabalita, kaya lang dahil patay na siya, paano siya magpapabalita? So, basically, missional yung sense ng health message natin. Hindi siya part ng everlasting gospel, kundi siya yung result ng everlasting gospel, kagaya ng kanina. Salamat po. Pag hindi po natin ginawang ganitong perspective, magiging judgmental na po tayo sa iba. Wala tayong gagawin kundi tignan kung kumakain sila o hindi. Kung pastor sila o nagsumusweldo sila sa church o hindi. Hindi na po natin natatapos ang gawain. Kasi tumigil na tayo doon sa pagtingin ng ganun. Imbis na ipabalita si Jesus Christ sa lahat ng mga tao. And dito po, mag-mic po kayo, ma'am. Ano po yan? Tanong or additional? Pakikategory po yung inyong para alam namin kung sasagot kami o hindi. Po yan. Meat, they are all dead. Hindi po sila lahat na kumain ng karne na matay. Yun lang pong nag-murmur. Tandaan nyo, lahat na nag-murmur, hindi pala po nila kinakagat yung karne na matay na sila. Pero lahat po ng kumain ng pugo, hindi po sila lahat namatay. Kaya mali po yung conclusion, lahat ng kumain ng karne ay namamatay. Kundi yun lang nagmumurmur. Ito po ang ikinamatay nila. Hindi po yung karne ikinamatay nila. Dahil gusto nilang bumalik sa Egypt. Dahil sa Egypt, nandun ang onions, nandun ang flesh pots of Egypt. At dahil yung Egypt ang mas gusto nila, pinatay nilang sila ng Diyos kasi hindi sila
hindi dapat sila makapagpahinga. So don't draw any conclusion na dahil kumain sila ng karne, nangamatay sila, lahat ng kumakain ng karne hindi maliligtas. Wala pong ganong conclusion. Dahil si William Miller ay kumakain ng karne, baboy pa, si Martin Luther kumakain din po. Ngayon, obligasyon natin na nakakaalam ng katotohanan na kumain ng pinaka-the best na meron tayo para sa kalusugan natin at para sa misyon ng Panginoon. Pero never na basis na ang Diyos ay galit sa mga kumakain ng karne. Okay? Hindi po ganon ang Diyos na kilala natin. At hindi rin po yun inire-represent ni Ellen White. In fact, from time to time, sa sanitarium natin, pag nakikita niyang wala na makain yung taon, sabi ni Ellen White, give them chicken broth. Painumin mo sila ng sabaw ng chicken kesa sa wala silang makain. Kasi hindi sila makakain ng vegetables or whatever, binibigyan sila ng pwede lang nilang kainin. Yes. Basically, ganun pa rin po. Pero don't draw into a conclusion na the Lord dreaded those who eat meat. It would not be evangelistic impact sa bawat isa sa atin na misrepresent po natin yung pinakamalaking gospel. Pero, I would say, we should promote vegetarianism, veganism, if it is possible, but on a motivation, sa tamang motivasyon po. Hindi po motivating na fear na dahil pupunta ka sa impyerno pag kumain ka nito. Hindi po maganda siyang motivation. Okay, salamat po.